Diyos amahan, sundin kong dalan mo. May baro ko sa trono mo. Idala ko nimo sa kulumbirahan, ug ang gugma mo bandila sa ibabaw ko. Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Itaas ituboy mo. Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Bandila ka na mo, Jehovah Nisi, Yesu Kristong agalon ko. Ituboy kong pangalan mo. Ikaw ang buhing Diyos sa kahangturan, ang langit ug yuta muyok bukan nimo. Tanang tingog mo singgit sa pagdaig, tanang dila magasugid, ikaw ra ang buhing Diyos. Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Itaas ituboy mo. Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Bandila ka na mo, Jehovah Nisi, Yesu Kristong agalon ko. Ituboy kong pangalan mo. Ikaw ang kahayag sa dalan ko, ikaw ang hari sa kasing-kasing ko. Ang akong kalag mo sunod mo tuman, tungod ikaw ang agalon ko. Sabay-sabay! Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Itaas ituboy mo. Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Bandila ka na mo, Jehovah Nisi, Yesu Kristo agalon ko. Ituboy kong pangalan mo. Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Itaas ituboy mo. Ipakayab ang bandila mo, ipakayab ang bandila mo. Bandila ka na mo, Jehovah Nisi, Yesu Kristong agalon ko. Ituboy kong pangalan mo. Palagpakan na to ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Una og labaw sa tanan ang pagtahod ug pagyukmo sa ditupuan kay bulungan, bugtong ug buhi nga Dios mo Dios. Nga mao'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tamutang makita o di makita. Ninaog siya diri sa kalibutas pinakaubos sa kahimtang. Aron magsakripisyo sa iyang kinabuhi aron kita makaangkon og kagawasan ug kaluwasan gikan sa atong mga kasalanan. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios mo Dios. Nga mao si Kristo ang pinakalabing gamahanan sa tanan. Palakpakan nato balik ang bugtong ug buhi nga Dios sa iyang mga balaang manulunda nga gipadala nga nagbantay sa atua sa tibok semana hangtod karong mga taknaan nakabutan sa balay alampuanan sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios. Og palakpakan nato balik ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga sinugong gipadala. Walay lain itong mahal ug pinalanggang Father Rahi ug sa pagbalik sa Espiritu gawom sa bugtong na sugo. Walay lain itong mahal ug pinalanggang Pastor Lahi. Palakpakan nato ang kaigsunan. Ug atong palakpakan atong tagsa-tagsa kagalingon mga kaigsunan. Pasalamat as bugtong buhi nga Dios nga wala ta niya pasagdi sa tibuok semana ug nakaabot ta diri mga kaigsunan. Ug ato ang palakpakan ang atong mahal na Elder Eli Neri sa iyahang manindot nga mensahe. Ug atong i-welcome ug palakpakan Sister Mary Codisar, Brother G-Boy, Brother Buwas, Sister Hani, Nanay Durak, Nanay Burlat,
Sister Joanne, Brother Ryan, Sister Virgie, Sister Micaela, palakpakan nato ang kaigsunan. Sister Michelle Kabasag o ang Kingdom Apologies, Commander at sa palakpakan nato. Og din nato kalimtan ang pinakanindot na tingog dire sa gingharian. Kulay lain. Sister Leonila, Yuna. Palakpakan nato. Og sa ato ang legendary organist, editor, Brother Christian Luis. Og sa ato ang pinalanggang naga-assist sa ato sa tanan nato mga pagbuhaton, Sister Sheena Labad. Palakpakan nato. Katawa. Katawa de, katawa. Na pinakauna Sister Durak. Sister Durak, kantahan sa mo? Palakpakan nato ang bugtong nga Dios. Sa atong Vice President, na sila ginabot karon uban siya kapigas kinabuhi, Sister Mila Buntilaw. Og sa Division 3 Pastor Marcos Turiba. Og Division 4 Pastor Joseph Salig. Division 5 Pastor Nestor Manga. Og nila Elder Jason dito sa Palawan. Palakpakan nato ang igsunan. Og sa atong legendary organist diha sa Davao, sa atong sniper kay Brother Sultan. Ikay strike yun imong mata og maigo ka ani. Ha? Og sa tanan mga kaigsunan, palakpakan nato ang bugtong buhi Diyos. Daghang salamat sa atong Diyos. So atong topic karon mga kaigsunan, how to avoid spiritual malware. Kinsay kabalog computer dere? Buwas. Ba? How to avoid spiritual malware. Kanang malware mga kaigsunan, mauna siya ang sa computer bitaw short for malicious software. Kung sa IT pa na, kung sa computer o sa cellphone pa na. Nganong naa may malware mga kaigsunan, naa kay computer, matingala na lang ka mga kaigsunan, nganong mukalit raman og ka-shutdown imong computer o imong cellphone. Ha? Tungod ni mga kaigsunan sa malicious software. Nga gigamit ni siya sa mga cyber criminals or gitawag siya mga hacker. Ang hacker mga kaigsunan, ang ginabuhat sa hacker to steal data and damage your computer or cellphone nimo. Maunay kasagarang gigamit sa hacker. Sudlo ng imuhang cellphone, sudlo ng imong computer, tapos wa ka kabantay na virusan na di ay ang imong computer. O na virusan na di ay ang imong cellphone. Kabantay mo anang nasa Messenger, please click the link. Pag ending, nahack na imong Facebook. Nahack na imong Messenger. Nangayo na kag Gcash tag 4,000. Nakadumdum ko sa ako ang kuan. Asawa sa akong magulang sa Manila. Natingala ko nagsinag pa ngayon 4,000. Nahack na di ay. Pahulma ko 4,000. Nahack na di ay. Kay nadali, nailad sa pag-click og link mga isunan nga pag-ingon daw, i-click lang nimo og makakwarta nakapasabot libre. Pag-click ana, virus ang gawas. Pasabot, dako siya damage makaisunan. Nahack ang imuhang Gcash, maunang tingala na lang ka, nahurot na imong Gcash. Ha? So naami kita na ni Pasulahay sa una sa Netflix. Buhay pas Pasulahay Snowden. Tanawin ninyo kung makalugar mo. True to life story. Ang Snowden makaisunan, kani si Edward Joseph Snowden. Usa siya ka nagtrabaho sa National Security Agency, NSA. Dito sa Amerika, usa siya ka whistleblower. Kabalo mo siya tawag sa whistleblower, pasabot na usa ka tawo makaigsunan nga nag-reveal sa mga illegal nga gibuhat ana nga organisasyon or ana na kumpanya. Mao na mga whistleblower. So at that time makaigsunan na ay dako kay nga TV ang Amerika. Na monitor ang tanang lihok sa tawo. Sa usa nga pamaagi, kaning mga kamera sa inyong cellphone, kanang kamera sa inyong laptop, mo nang amuan ni Pastor Lahi, kani mga kamera, ginatakluban na mo na. Kay pwede ka nilang i-hack, gikan sa Amerika, basta kay connection naman na, digital naman ta karon, pwede ka nilang ma-hack, makita nila kung unsa imong gibuhat, pinaagi lang sa imong kamera. Ha? So, si Snowden, makaigsunan, gi-reveal ni niya, dakpununon siya sa Amerika, mao nang niadto siya grasya, nangayo siya asilom. So, diadto na siya nagpuyo until now. Kay gi-reveal niya unsay mga kabuang aning mga American. Naidako kay sila nga TV makaigsunan. Tanan lihok nimo diri monitor, nakamonitor na sila tungod sa satellite nga naa sa gawas kalibutan.
Kabantay mo ng GPS. Tingala mo ato ko address. Pinaghapon nangita ko atong printing shop, gi-search na ako sa GPS. Ang ga-provide ana ang Amerika. Kanang satellite nila sa gawas. Ha? Munang karon, di nakakumpiyansa ka na mga kamera sa iyong cellphone. Kaya na nilang i-hack. Ha? So, ang example sa mga malware, mga kaigsunan, malicious software, ang example ni mga viruses. Kabantay mo anong sa una, mga kaigsunan, na ay virus diri sa Pilipinas, gitawag sa I love you virus. Last May 2000. Dako kay siya damage, mga kaigsunan. Nga naman, nakaabot siya sa CIA, nakaabot siya sa Amerika. Once pisliton lang nimo ang link, mga kaigsunan, sa love bug o love letter nga virus, automatic mo shutdown ang imong computer. Dako kay to siya epekto, mga kaigsunan. Mo ni na mga virus, mga kaigsunan. Kaning worms, kaning Trojan virus, mga kaigsunan, mauni nga virus nga nagtakuban. Punto, wala ka kabantay nga naa na ni nga virus sulod sa imong cellphone, sulod sa imong computer, hangtod dili nimo siya i-click, dili ka makabalo nga virus na di ay. So mauni na mga virus nga nagtakuban. Spyware, adware, kanang mga advertisement nga i-click lang daw nimo makakwarta ka. Tapos padulong sa imong email. So diha mo sulod kanang mga ransomware na mga virus. Naisig padala sa kuha ka nang sa email nako sa PayPal daw nako'y bayranan daw sa PayPal ingana kailangan tawagan daw nako tong nga number para kanang dili mabawasan akong PayPal. Ako unsa man po ibawas akong PayPal nga uma ko'y PayPal. So mo na siya mga pangilad. Ang tao maglisod nagdetermina karon sa tinuod og piki. Nga naman, na magi makalusot ng mga piki nga kwarta. Tama? Kung dili nimo gamitag machine, mailad yung ka. Kay ang piki karon mura na pug tinuod. So, this is application for us today. Nga naman, kaning spiritual malware, mga kaigsunan, malicious software, kami taong kaduda-dudahan. Ang intention gyud ani niya is i-harm ang tao, ang ilang reputasyon. Dauton ang usa ka tao ilang reputasyon, mga kaigsunan. Kanina mga virus, mga kaigsunan, gidesign yun to steal, damage, and destroy information. Gubo ng imong reputasyon, ani. Usa po ni kadakong threat sa atuan ng mga individuals o organization. Karon mga kaigsunan, ang expertise yun aning malware, kani mga virus, maayo kani siya mo camouflage. Kabalo mo sa camouflage? Camouflage, marag, kanabitang uniform sa sundalo. Example, kanang mga mananap makaisunan nga mo camouflage sila, mo ato sila sa mga punuan, sunuon nila unsay color sa punuan. Camouflage sila. Diri expert ang mga virus. Dili nimo mabantayan makaigsunan nga nasudlan na daig virus makaigsunan kay kabalo mo ngano naa na siya diha pero wa lang nabantayan. Naa na pero wa lang nabantayan for longer period of time. Pero doon na gyud panahon pag once maklik nimo dato na makabalo ka nga na virusan na di ay ka. Karon ang mga organization, mga bangko, mga companies, mga kaigsunan, gina-train nila ilang mga employees para magbantay sa mga virus, mas bantayan pa og ayo ang mga information security. Mo nang mga hacker, mga kaigsunan, musulod na sila sa inyong cellphone, kabantay mo ana. Ingani magud ni ay kanang magulang. Kato ko magulang, nag-send og link. Ana ko kumpiyansa jud ning link gyud basta gani click the link ayaw gyud mo click ana. Ayaw gyud. Kay pag inyo nang i-click automatic ang inyong email ID o inyong password makuha sa hacker. Mao na siya. So karon mga kaigsunan dili na to hisgutan ning about sa computer nga virus. Ang hisgutan nato mga kaigsunan is spiritual virus. Spiritual virus. Mo nitong hisgutan karon. Ang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios nagwarning na sa ato mga kaigsunan nga dapat bantayan nato mga kaigsunan ang malicious intruder nga mosulod sa atoa kay kani magtakuban para patyon, para kawaton ug i-destroy atong pagtuo sa bugtong ubuhi nga Dios, i-destroy ang atong kinabuhi, atong pamilya, ang sulod sa iglesia, pinaagi sa pag-install aning malware diri sa atong kasing-kasing. Unsa man ni? Tool of Satan. Kabalo mo sa tool of Satan? Pride.
Ha? Envy. Pasabot kasina. Kasuko. O ganahan mahigugmaon ka sa mga butang pangkanlibutanon. Disappointment, discouragement, doubt, and division. Mao ni tanom ni Satan sa atong kasing-kasing. Mo nang niingon diya si King Solomon, guard your heart with all diligence. Bantayi ang inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kusog pinaagis tabang sa bugtong buhi nga Dios. Mo na isulti diha sa Juan 10:10. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Ang kawatan mo anha aron lamang sa pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayod. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Unsay trabaho sa kawatan? Mangawat, mupatay og paglaglag. Ang kawatan makaigsunan, mananghid ba na nga mosulod sa inyong balay? Mingon ba na, oy, mangawat ko unyang gabi iha, bantay imong balay. Mingon ba na? Dili. So kaning kawatan, hilig ni silang surprise. Ang mga kawatan, hilig ka nila surpresahon, muadto na diadto sa inyong balay, kawato ng imong mga butang, matingala na lang kapag kaugma, wala na diadto. Nganuman, kay ang kawatan, makaigsunan di gyud na magsaba. Nga mangawat siya. Apan ang bugtong ug buhi nga Dios ni ani siya para kita makabaton og kinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Kaning plan or tactic ni Satanas makaigsunan sa iyahang pagpanlimbong runs throughout the story of the Bible. All the way from Genesis to Revelation. Gilimbungan ni Satanas sa unang panahon sa Genesis si Eva. Hangtod sa Revelation, doon nagyapoy pangpanlimbong ang yawa makaigsunan. Mauni gamiton makaigsunan ni Satanas para mapahisalaag ang katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios. Mauni gamiton nga trick ni Satan makaigsunan para ang usa ka tawo makaigsunan mutuo sa butang nga dili tinuod. Kabalo ka, expertise na sa yawa. Nga mo manglimbong na expertise gyud na niya. Age to age makaigsunan. Ang tinuod nga mga alagad sa bugtong ubuhi nga Dios makasabot. Constantly makaigsunan, gipahimangnuan atas balaang kasulatan, mahitungod aning pangpanlimbong. So atong tun-an ang balaang kasulatan pinagis tabang sa balang espiritu. Una makaigsunan si Apostol Pablo nakipaglaban sa aning pangpanlimbong. Iyahang kitagaag warning si Timothy nga moabot ang panahon na multitudes of people make a choice out of the free will. Tungod sa kagawasan na gihatag sa bugtong ug buhi nga Dios, moabot ang panahon nga daghan ang abandona sa ilang pagtuo tungod kay nalimbungan sa espiritu sa yawa. 2 Timoteo 4:3 paingon sa 4. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3 paingon sa 4. Kay nagasingabot ang panahon nga ang mga tawo magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan, hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong og mga magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang nanagkatul nga mga dalunggan, og ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran og ipaabong ngadto sa tinumo-tumo nga mga sugilanon. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ang point diri makaigsunan, tagaag-luag nga dalan ang tao para musunod. Kay kabalo ka kung sigpit ang dalan makaigsunan, daghag bawal ang tao kapuyan og sunod. Mao nang ang ubang mga mensahero makaigsunan, hapyod-hapyuron ang likod. Sige, dili ka mukaon ka bisag unsa, okay ra na. Dili na siya bawal. Amo na kasagara karon nga mensahe tagaag-luag nga dalan ang tao aron mosunod. Atong tun-an ang balaang kasulatan makaigsunan and find out the meaning of the words truth and myth. Tumo-tumo ang kamatuoran ug ang tumo-tumo. So ang Greek meaning sa word nga myth makaigsunan is mythos. Nga ang buot pasabot usa ka bakak. Nagpakaron ingnon nga kamatuoran. Usa ka tinumo-tumo nga mipuli sa tinuod nga kamatuoran. So nagpaasip pud siya nga siya ang tinuod. Kabantay mo sa kung gayong ganina, ang tinuod ug ang piki karon lisod na kaayo i-identify. Kay ang piki makaigsunan, giistadihan po na nila ang tinuod.
So kanang metos makaigsunan usa ka bakak, nagpakaron ingnon nga kamatuoran. Pero ang truth makaigsunan yung Greek word aletheia. In ancient Greek culture makaigsunan, aletheia was synonymous for reality. Ang opposite sa tinuod, peke. So you can see makaigsunan unsa ang danger aning tumo-tumo, butang-butang. A false account, fabricated story. Kabulong unsay fabricated story? Imbento na istorya makaigsunan, typically limbungan ang usa ka tawo kay mao gyud intention ani, fabricated story. Tinumo-tumo nga istorya. Nagtakuban sa kaugalingon, nagpakaaron ingnon nga kamatuoran. Mo na isulti sa 2 Corinto 11:13 hanggang 14. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 13 paingon sa 14. Kay ang maong mga tao maoy mga apostoles nga mini, mga magbubuhat nga malimbungon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Kristo. Og kini dili hinuon ikahibulong, kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So ako mga kaigsuonat, kanunay kong nabirahan aning bulaang propeta. Manay tinuod. Pero mangutana ko ninyo, kanibang apostoles, lalaki ni babae? Sa ngalan nga apostoles, lalaki yun eh. So, ako kanunay ko nabirahan aning bulaang propeta. So, ibalik ko ning apostoles. Kay kaning apostoles, lalaki man eh. So, sa may buot punto ni Apostol Pablo diri mga kaigsunan. Gi-explain lang ni Apostol Pablo nga kaning mga mini na magtutudlo are not sincere, but are deceptively pretending to be ministers of righteousness to deceive believers. Pasabot, nagpakaaron ingnon nga ministro sa pagkamatarong para malimbungan ang mga magtutuo sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay ang si Satanas magpaasip man siya nga siya ang anghel sa kahayag, manulunda sa kahayag. So ang punto dire kay manulunda man sa kahayag si Satanas, magtakuban man siya, kabalo mo sa calling ani? Gugma, panagkayusa, malamion kay ng mga pulong. But inside their hearts makaigsunan, napuno sa kaligutot, kapungot, pagdumot. That's reality. Nga naman. Kaning mga mini nga magtutudlo makaigsunan, wala nila gidinay ang Ginoo, giila nila. Bisan gani ang yawa nangurog pamanggani og niila nga usarang Dios. Wala sila ni deny nga kaila sila sa Ginoo. Mutawag sila pangalan sa bugtong ubuhi nga Dios. Daghan kay mga mini karon nga magpaayo kunuhay o masakiton, haplas-haplasan ka. Daghan na karon mga kaigsunan. Wala sila ni deny sa mensahe sa bugtong ubuhi nga Dios, but destroyed the gospel of God's grace through faith in Christ. Gibungkag nila ang grasya sa bugtong ubuhi nga Dios pinaagi sa pagtuo dadto sa pagpalansang sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan by adding a component of works. Gidugangan nila salvation by works, in which makaigsunan bisag si Abraham makaigsunan wala sa namatarong pinaagi sa iyang pagsunod sa kasuguan, kundi namatarong siya pinaagi sa iyang pagtuo sa bugtong ug buhi. Even Apostle Paul. So isulti ni Apostol Pablo, wala ako namatarong pinaagi sa pagsunod sa kasuguan, kundi pinaagi sa akong pagtuo dito sa bugtong buhi. Nga naman, at that time makaigsunan makasaka kag langit tungod sa imong binuhatan, kwintahan imong Ginoo dito. Mayon ka Ginoo. Naning kamot ba akong sunod sa imong sugo? Kwintahan imong Ginoo, di ka pa sa kaon sa bugtong buhi. Nga naman, tungod sa imong binuhatan, maluwas ka, mapareha mo atong Tower of Babel. Nagkahiusa bitaw sila. Mo na'y gusto sa bugtong buhi magkahiusa, apan ang tumong lahi. O sa may tumong nila sa Tower of Babel, Genesis chapter 11, mabasa niyo na. Ang ilang tumong nga gusto nilang musaka og langit pinaagi sa ilang buhat. Mao tong gibuhat sa bugtong buhi, mao day na inyong plano. Gilibog ang ilang mga lingwahe mo na daghan kay mga language kan Bisaya, Tagalog, English, Tausug, Waray. There's nothing wrong makaigsunan sa pagsinggit sa panagkahiusa. There's nothing wrong with that. Pero ang pangutana unsay tumong sa panagkahiusa. Kay bisan gani ning katapusang mga adlaw, nay usa ka tawo nga mobarog mosinggit sa panagkahiusa, usahon niya ang tanang relihiyon. Diha sa Revelation 13. Usahon niya ang tanang relihiyon. One world government, one world church. Usahon niya. Busa makaigsunan, siguraduhan nato unsay tumong nato sa panagkahiusa. Kaya masusama niya ta sa Tower of Babel.
Ha? So kaning tumo-tumo makaigsunan is masterfully designed and installed by the enemy to divert people away from the truth. Nganong committed man kayo ang atong kaaway from the beginning palang daan. Ha? Sinugdanan palang mga igsunan sa Genesis, si Satanas, gisulod siya sa bitin. Committed kayo siya nga pawaon si Eva, sa tanaman sa Eden ug si Adan. Committed kay siya. Ha? Ngano man na makaigsunan? Revelation 12:12. Maglipay ang langit apan nalaot ang yuta, kay mikunsad ang yawa nga suko kayo kabalo na siyang haduol na lang iyang panahon. So buhaton tanan ni Satanas ang iyahang makaya. Kaya sa katapusang mga adlaw karon hinapos naman ta. Pagbantay mo mga kaigsunan, kupti ang inyong numero, kupti inyong pagtuo. So, the question is, unsaon man nato pag fight ning mga malicious na mga redirects or kaning mga tumo-tumo? Kung sa computer pa ni mga kaigsunan natay gitawag dag InfoSec, Information Security. Ang ilang solution to view the source. Tan-awon daw nato kinsa ang source, unsa ang source. So let's go to the source mga kaigsunan. Ang source na to ang balaang kasulatan sa bugtong ubuhi nga Dios and try to understand the concrete meaning of truth from a Hebraic perspective. Hebraic so Hebrew. Ha? Kay usahay mga kaigsunan masipya taghubad sa balang kasulatan kay gi-apply nato ang modern interpretation nga unta i-apply nato ang ancient interpretation. Kay nakibasa man tas balang kasulatan, example nakabasa ka diha nga wala nay halad pa na inihaw, gi-apply na dayon na nimo sa imong modern interpretation in which mo balik ka sa sinugdanan nganong nasulti na. Ha? So sabto nato ang balaang kasulatan pinaagis tabang sbugdo buhis from a Hebraic perspective para masabta nato unsa ka importante makaigsunan so that ultimately we will be able to discern the truth from the myth. May balaan nato makaigsunan ang kamatuoran gikan sa tumo-tumo. The truth, the whole truth, nothing but the truth. Ha? So first picture makaigsunan sa kamatuoran which is Hebrew word emet. Ang Hebrew word sa truth makaigsunan emet. So kaning truth makaigsunan, ang Hebrew word niya is emet, contains the first, middle, and last letter of the Hebrew alphabet. Ha? So nag-indicate lang diri makaigsunan nga ang kamatuoran nagsugod sa sinugdanan hangtod sa katapusan. So lahi ang Hebrew letter makaigsunan ha sa English letter ha. Kay ang Hebrew letter makaigsunan consists of 22 letters from right to left. All consonants. Kabalo mo unsay consonants? Oy. Consonants ba? Ang vowels a, e, i, o, u. Manay vowels. Ha? So consonant siya makaigsunan. Sa ato ang makaigsunan, 'di ba sa English letter, letter A is for adorable. It's up to you kung sa imong gusto ipares. Letter A is for apple. Letter A Letter A is for ampalaya. So inana sa ang English letter, tama? So ang Hebrew makaigsunan is based on sounds. Ha? Nag-base ang letter sa Hebrew sa sounds. Every letter holds a spiritual and numerical significance. Ang bawat letter nila na ay value. Ang bawat letter nila na ay spiritual meaning. Example mga kaigsunan, ang first letter sa Hebrew kay Aleph. Pero letter na pa sa word ba? Nag-base sila sa sounds. Parehanin, ingon ko ganina nga ang Hebrew sa emet, ang Hebrew sa truth is emet. Pareha sa ito, i-spell na ito na sa spelling. Letter E, letter M, letter E, letter T. So, dili nga na ang sa Hebrew. Ang Hebrew, mag-base sila sa sounds. Ha? Example, unsay dola na. So, ang first letter is Aleph. Emet, dol-dol siya, di ba? So, lisod yun to na ng Hebrew. Although, wala man ko nagtilo dyan. Ha? So, sa tabang sa bugtong ubuhi nga Diyos, di ba? Ang Ginoo na'y bahala, anak. So, ang letter makaigsunan sa English letter starts from left to right. Example, gusto na ko spelling Maria. So, ang spelling sa Maria, M-A-R-A-I. Lahi sa Hebrew. Mag-base sila sa sounds. Pareha ani emet. So, ang first letter is Aleph. So, kanang Aleph makaigsunan, naa na siya'y meaning. Pasabot, leader. Sa atua, letter A is for apple. Ana lang. Lahi sa ilaha. Ang ilahang mga letter naa na'y meaning.
Malaman na kaayo ba? So ang meaning sa letter nila nga Aleph, so kung i-sound mo siya, mura siya A, Aleph. Di ba? Mura siya A. Parehang ending nga alphabet sa Hebrew is Tav. Kung imo po siyang i-sound, tsa, tsa. Ana. Maramtag maestra eh. Ha? So, ang Hebrew makaisunan sa truth is emet. Ha? So pasabot makaigsunan, pasabot, ang kamatuoran makaigsunan is knowing the whole story from the beginning to the end. Mao na siya kamatuoran. So balik kada sa Hebrew. Kay kung musulti lang tag kamatuoran, usahay madungog nato katunga na lang. If we consider makaigsunan only a part of a story, we end up giving a wrong judgment. Kung makadungog ganitang istorya, tunga ka istorya ratong nadunggan, bakak na kay ang kamatuoran nagsugod sa sinugdanan hangtod matapos. Ha? The same ana makaigsunan. There's always two sides of a coin. So sayang paminaw nato ang kaning isa lang ka side sa coin without knowing the whole story. So ang truth makaigsunan is knowing the whole story. So tagaan mo na kong example para ma-picture out ninyo makaigsuunan. Tagaan mo na kong example para ma-picture out ninyong Hebrew word ha. Karon manggod, ang consonant nila, pwede na sila mo gamit og vowel pero butangan nilang tuldok. Nanay tuldok. So mo ni siya ang sa Hebrew. So sa ato mingon taog adorable, kasi spelling na letter A, letter D, ato spelling pero lahay ang sa Hebrew. Kay ang ilaha kay definition nila ana makaigsunan. Example katong gisulti nako nga ang Hebrew word sa truth is emet. Diri ka mo tanaw sa ilang sounds. Emet, aleph, dayon ang M diha sa tunga makaigsunan, mo to siya ang middle. So lahi ilang sinulatan from right to left compared sa atua. Para ma-picture out ninyo ba? Right to left. So, usara ang ipaabot sa tuwas bugtong buhin Diyos nga ang kamatuoran nagsugod niya. O mabitang, kasi sulti sa Revelation, Alpha and Omega. Alpha and Omega ang bugtong buhin nga Diyos. So, parehaan na makaigsunan. Musugod lang ka sa tunga-tunga sa istorya. Parehaan na. Nganong gitambog di ang yawa diri sa yuta, ato na makaingon ta, kung di ta kabalo sa story, nganong gitambog siya, makaingon ta, lain og batasan ang Ginoo. Tama? Kung ta kabalo sa story. So dapat, hibalo na to ang tibuok story, nganong gitambog ang yawa diri sa yuta, tungod sa iyang pagrebilde. Tungod sa iyang pagrebilde. So, malain ka sa Ginoo, kung makabalo lang ka, nga makaingon ka, nganong gitambog man di ay ang yawa. Nga dili na mo hibalon nganong gitambog, di ba? So ang atong kaaway nga si Satanas makaigsunan, gidedicate niya iyahang kaugalingon makaigsunan sa pagtago sa kamatuoran gikan sa katawhan sa bugtong buhi nga Dios. Ano man, sa pag-divert sa kamatuoran makaigsunan, pinaagi lang sa gamay na mga bersikulo nga nakuha out of context. So diri makaigsunan, when we begin to understand the whole story from the beginning to the end, muna siyang gitawag, Hebrew word, emet. Ang bugtong buhi sa sinugdanan ug ang katapusan makaigsunan. Munang nagtuyok na diha ang kamatuoran sa iyaha. Kung may bala na nato ang whole story makaigsunan, gikan sinugdanan, all the way from Genesis to Revelation makaigsunan, dira na nato ma-experience ang kamatuoran ug dili na tinumo-tumo. O kaning mga mini nga magtutudlo, mini nga tudlo makaigsunan, dili na ni makapenetrate nimo. Nganuman, kabalo naman ka sa kamatuoran from the beginning to the end. Balakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So, ang second picture makaigsunan sa truth, emet, mo na siya. So, kung ang emet makaigsunan, paminaw mo, kung ang emet, tanggalo na to ang letter E. O sa may makuha na to? Ang emet makaigsunan, tanggalo na to ang first letter E sa word nga emet, o sa makuha na to? Met. Kung tanggalo nato ang first letter nga aleph, in which Hebrew to ha? Hebrew to siya nga definition. Kung tanggalo nato ang aleph, tanggalo nato ang bugtong buhi nga Diyos sa emet, pasabot ang mabilin met na lang. So sa Hebrew makaigsunan, every Hebrew word has a pictographic meaning. Pasabot,
nag-refer ni siya sa writing or communication using pictures or symbols para mapaabot ang punto, mapaabot ang idea or action. So, ang emet makaigsunan, tanggalon na to ang i. Met na lang. So, in the letters that make up truth makaigsunan, kung mawal ang aleph, nga stands for God, aleph ha, kabalo mo sa padulngan na to, death. So, ang emet is for truth, pagtanggalo na to ang i, butala na to para masabtan ninyo ha. Pero sa Hebrew ani aleph ni siya nagstand sa bugtong ug buhi nga Dios sinugdanan. Tanggalo na to ang i sa emet, met na lang mabilin. So kung emet kamatuoran, pag met na lang ang Hebrew ana makaisunan sa kamatayon. Maoy met. So pag wala ang kamatuoran, kamatayon imong padulngan. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Kung atong tukiyon makaigsunan ang kamatuoran, pinagis sabang sa bugtong buyes ug i-remove nato ang Ginoos kamatuoran katong emet. So atong ending ani makaigsunan, we end up with another word met. That means death. Manang giingon diya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, truth minus God equals to death. Palakpakan na itong bugtong, yes. Hindi, mga estudyante. Nakasabot, wara mo, galibog. Ha? Always remember, ha? Ang emet makaigsunan Hebrew word sa truth, sa kamatuoran. Ang emet is Hebrew word sa truth. Tapos, pagtanggalo na to ang i, met na lang nabilin. Ang Hebrew word sa death is met. So, kung wala ang bugtong buhi nga Diyos makaigsunan, walay kamatuoran, gikan sa bugtong buhi nga Diyos, patay mong padulngan. Death. Ha? Muna giingon diya sa John 14:6. Sige, nakasulat diha. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. So, ang atong kaaway na si Satan, makaisunan, is dedicated siya, makaisunan, to remove God from the picture. So that we end up with death. Muna ang giingon diya sa Hebrew 10:26, applicable na ni siya. Matong giingon sa Hebrew 10:26, gitalikdan nila ang kamatuoran, nagpadayon sila sa pagpakasala. Ang kamatuoran kinsa man? Juan 14:6, ang bugtong o buhi nga Dios. Tama? Aleph. Nanay siya nakatunan. Ha? Ang bugtong o buhi nga Dios ang kamatuoran. Ganuman, sa akong gisulti atong last Sabado, nga dili sila mudawat sa bugtong o buhi nga Dios nga mo ilang misayas. So gitalikdan nila ang kamatuoran in which mao ang bugtong ug buhi nga Dios. So mao ni ang nakuha nga out of context. Mao ni sila makaigsunan kay wala man nila gidawat ng kamatuoran, pasabot unsay padulngan nila? Kamatayon na. Mo na magpaabot na lang sila og silot, mao ang kamatayon. Ha? So dili ba ni maoy nahitabo kay Adan ug kay Eva makaigsunan sa tanaman sa Eden? Panahon nag-decide si Adan ug si Eva makaigsunan nga murul sila sa kalibutan in their own terms. Nga naman, wala naman sila naminaw sa bugtong buhay ng Diyos. Giremove, tanawa ha, ang kamaturan ng bugtong buhay ng Diyos. Diba? Ang kamaturan ng bugtong buhay ng Diyos sa panahon sa tanaman sa Eden, giremove ni Satanas ang bugtong ug buhay ng Diyos sa kamaturan. Sa may hitabo? Sa hitabo kay Adan o kay Eva? Kamatayon. The result was and is death. Ha? So, ang third picture that is kamaturan makaisunan, it is also an image of a strong arms. Ha? Pasabot, usa ka kusganong kamot sa amahan, nga gitabangan niya iyang helpless nga anak. Ha? So, ang kamaturan, dili ni siya psychological nga, basig tinuod. O dili ni siya philosophical makaigsunan. Kundi ang kamatuoran, it is a firm relationship with our Lord Jesus Christ nga mao ang kamatuoran. Dili ni siya ang kamatuoran, dili ni panghuna-huna ha? Dili ni sa imuhang liho, kundi sa imuhang strong relationship sa bugtong ug buhi nga Dios. So ang whole universe makaigsunan, ang humanity mag-malfunction siya. Unsay malfunction? Fail to function without the truth. Kung walay kamatuoran ang kalibutan, walay direksyon natong kinabuhi. Tama? Nganuman, ang bugtong ug buhi nga Dios ang kamatuoran. Di na to kalimtan na. Sulti niya sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. So kung wala ang bugtong buhi Diyos sa imong kinabuhi, wala ang Holy Spirit sa imuha, walay direksyon imong kinabuhi. Ha? So now we understand makaisunan ang deadly implications
Nga abi natog kaning harmless nga tinumo-tumo makaisunan nga ni-replace sa kamatuoran. Abi natog harmless. At abi natog harmless makaisunan. Balikan nato kung harmless ba gyud ang tinumo-tumo nga pagtuo. Ha? Balikan nato makaisunan. Go back all the way to Eden. Garden of Eden. Sa akong gisulti ganina, daghan ang klase sa virus. Na ay virus nga kanang musulod gyud sa kalit nga mag-inform. Virus ni siya, nainana nga virus. Pero naay virus nga nagtakuban. Mo ni siya ang Trojan horse. Kaning term nga Trojan horse makaisunan sa Greek mythology man ni sa ilahan ni mga pagtuo. Kay kaning Trojan horse dako ni siya nga plywood, dako nga kahoy, pangregalo nila sa ilang mga goddess. At that time makaisunan, dili makabalo ang katong kalaban sa Troy. Sample lang, musulod ang mga Greek di ato sulod sa kabayo. Dako kay na manggod nga kahoy. Pagkagabi nana sa sulod sa ganghaan sa kalaban tong kabayo, manggawas dayon ang mga Greek, abrihan nila ang ganghaan. So, mo nay giingon diha nga nagtakuban. Ha? So kaning Trojan horse virus makaigsunan, mao ni siya ang virus nga nagtakuban. Mura siyag tinuod, legitimate ni siya nga program nga mailad gyud ang mga tawo. Mailad gyud Trojan horse. Ha? Kay mura man siyag tinuod, legitimate gani. Example, dugay na nang naa diha sa imong computer, di nimo mabantayan kay maghilom ra na. Ha? Pag-click nimo, dito na makabantay ay virus di ay shutdown imong computer. Ha? So, God saw everything and it was good. Tama? Nakita sa bugtong buwis hinimo makaigsunan og kini maayo. Pero nay usa ka malicious intruder nga nisulod sa garden. Kinsa man eh? Kinsa man eh? Ang yawa makaigsunan nisulod siya sa bitin. Nagbutang og litag at trap of deceptive words. Mo ni siyang tumo-tumo. Nga naman? Muna gingon diya sa Genesis chapter 3 makaigsunan, gingnan niya si Eva. Ang gisultis bugtong buhi nga Dios, pwede mo mukaon sa mga kahoy diri except lang sa kahoy sa kaalam sa maayo ug dautan. Niingon ang kamatuoran sa bugtong buhi nga Dios ha. Remember, maunay kamatuoran sa bugtong buhi nga Dios. Apan kabalo mo sa gisulti sa yawa makaigsunan, gibaliktad niya ang kamatuoran. Gi-question niya si Eva. Ano siya? Nagingon bagyud ka ang Ginoo na nga dili ka mo makakaon sa tanan mga kahoy sa tanaman. Gibaliktad niya. So pasabot gilibog niya si Eva. Unya kaning bitin sa una naglupad gyud ni. Wise manggod sa tanang mananap ang serpent ang wise. Mo nang sulti diha, be wise like a serpent, be humble like a dove. Wise ang serpent. Dito ni sulod ang yawa sa serpente. Nagigistorya siya kay Eva. Ana sa nagistorya gyud ang Ginoo nga dili mo tanan, dili mo makakaon sa tanan ng mga kahoy sa tanaman. So si Eva mo siyang naglibog. So kani nga intruder, kaning bitin makaigsunan nga nisulod lag kalit dito sa tanaman sa Eden, gahilom ra man unta to si Adan ug si Eva. Gahilom ra to sila, gisulod sila sa intruder nga maong yawa. Naghimo og fabricated story, imbento ba? Gahimo og mga imbento ng mga istorya, gibaliktad ang kamatuoran. Gilisan og tinumo-tumo makaigsunan. At the time nga ni-click si Eva makaigsunan, ang ending, virus. Ang ending, muna siya gingja, please click the link. Kay kanig na ilibre nga kwarta. Wala kay pagabuhaton. Kabalo, biya kag tao karon. Ha? So, sa panahon nga nitubag si Eva makaigsunan, masusama ra na nga gi-click niya ang link. Pag-click niya, pag-ana niya makaigsunan, tanaw niya, uy, nindot man sa mata di ay ning kaning nga kahoy di ay. So kung i-compare nimo ang kamatuoran sa tinumo-tumo makaigsunan, ang kaning mga tinumo-tumo murag tinuod lami kay paminawon. Ang tinumo-tumo makaigsunan lami paminawon. Ha? Mo tong si Eva makaigsunan, nakaana siya nga murag nindot kay sa mata nga kaning nga kahoy. Kay gisulti man si Yawa nga dili man. Ha? Gisulti si Yawa nga dili mo mamatay. So si Eva pun makaigsunan, gusto po siya maka-gain og wisdom. Dili man day mamatay, kundi mabrihan raman di ay. Mabrihan raman di ay sa maayo og dautan. So sa case ni Eva makaigsunan, ang virus nga nisulod sa tanaman sa Eden, unsa nga virus? Trojan horse. Nagtakuban, wala na bantayan, naa na dito for the longer period of time, wala na bantayan, virus di ay. Ha?
So, unsa may hitabo na ilad man siya. Pasabot, nag-lead ni siya makaisunan to disobedience, then to death. Kamatayon. So sa panahon nakita ni Eva makaisunan, Genesis chapter 3 verse 6, nakita ni ang kahoy makaisunan nga gwapa man kayo. Nindot man kayo di aynis mata. Ha? Nindot sa mata ug gusto siya makagain og wisdom. Nikaon siya giapil niya iyang bana. Ha? Unsa man hitabo makaisunan? Unsa man hitabo atong pagkaon nila? Naabrihan ang ilang panguna-huna. Di ba? Nahubo sila. Ha? So, unsa gani ang tumutumo sa kaaway makaigsunan? Ana ang kaaway, dili man mo mamatay. Maabrihan lang inyong mata, masusama mo sa Ginoo. Knowing good and evil. Makabalo mo sa maayo ug dautan. So, ang kaning tinumutumo makaigsunan nagdala og spiritual death. Ha? Kaning tumutumo makaigsunan nagdala nig kamatayon. Manisulti sa Proverbio 16:24 to 26. There is a way that seems right to a man, but it ends in the way of death. Adunay dalan daw matarong sa usa ka tawo apan ang ending ana kamatayon. So, para ra to sa tao makaigsunan. So, ang tinutumo ni Satanas, dili mo mamatay. Kay maabrihan ra inyong pangunahuna sa mayog dautan. Apan unsay kamatuoran sa bugtong ug buhi nga Dios? Unsay kamatuoran niya? You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. When you eat from it, you will certainly die. Asabot, nisulti og kamatuoran ang bugtong buhi Dios. So it means truth brings life. Ang kamatuoran nagdala og kinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So ang atong kaaway makaigsunan, kabalo ka ang specialty ana niya? Kabalo mo unsa? Kanang tumutumo nga istorya iyan ang pagwapahon. Iyahan ang daghan kay mga burluloy na. Ingana ang trabaho diha gyud specialty ni Satanas. Example, nagtumutumo ka. Mo ana po din imong gistoryahan. Hala mao ba? Loy kuyawa di kay anak niya oy. Ha? Gidiwalag di mo? Ha? So, i-dress na niya makaigsunan, pagwapahon na niya ang mga bakak nga istorya para murag tinuod. Ingnon din ka nga, Roma 14:17, ang gingharian dili sa limnon ug kalanon kundi sa apan sa pagkamatarong. Amo adapt mi ana nga doktrina, okay na. Ha? I-click na tong link pagigsunan. Pag-click ana, ang ending ana, it ends up in destruction. Ang kaning mga karnero makaigsunan, tulubago ni sa mga magbalantay. Tulubago ni sa magbalantay. Ano man? Muna isulti ni Pastor Laia, kamo mga pastor elder, kung wala gani mo kasabot sa bersikulo nyong gibasa, ayaw sa ninyo imensahe sa mga tao, pangutana mo nako. Hinoon, wala naman po si Pastor Hay, wala sila pangutanon. Niya kay tungod, leader man, di po sila mangutana. Ha? So, mo lang ni akong suggestion. Kay luoy kayo mga karnero in town. Mo lang ni akong suggestion, bisag di ko nyo pa kayo suggestion. Di man ni para ninyo, para man ni sa mga karnero. Ang suggestion ay makaigsunan, basaha ang bersikulo in context. In context. Nga nung gisulti man na dihang Roma 14:17. Nga ang gingharian dili sa kalanon gilimnon. Basahan ninyo in context. Kay kadaghanan ra ba sa Revelation 16 sa ikaunom nga hampak na diha nang gawas ang espiritu sa baki. Ang espiritu sa baki, pudyot, kuha, pudyot, ambak sa laing verse, kuha na pod, mao di na. Mao nang naadihang three unclean spirit. Apil dihang espiritus baki. Ha? So makaisunan, nindot siya paminahon kisa ninaan man gwapo kaayo ni Satanas. Ha? Kung ikaw gani iya ka ni Satanas, suutan ka niya og mga burluloy tanan, pero kung iya gani kas bugtong may subuan ka niya. Ingana na si Satanas. Si Satanas makaisunan, pag ikaw iya sa bugtong uboy niya sa buhaton niya, hubuan kaniya, masusama sa iyang gibuhat sa bugtong uboy nga Dios dito sa panahon nga gipalansang ang Ginoo. Convincing kayo ang job nga ipatrabaho sa imo ni Satanas. Ha? Tutukan pakas mata ana. Kay ngano day nakigistorya atong bitin di ato kay iba, wa ba dito nag-eye to eye sila? Ngana dito. Nag-ingon di ang Dios. Ngana dito, wala man. Dungo dito wala. Ingon siya, nag-ingon ba gyud ang Dios eba? Nga tanan mga naa diri dili inyo pagkanon ay to ay. So mauna makaigsunan nga be very careful kay we are living in the last days na.
So we can see mga kaigsunan the same Trojan horse throughout the biblical narrative. Nga naman in Bible concept, kani siya gamit ni siya metaphorically to describe deception. So unsa man ang example sa Trojan horse sa Blang Kasulatan? The Pharisees' righteousness. Nganong gitawag siya Trojan horse? Nganong gitawag man siya nga nagpakaroon ingnon mga kaigsunan? Remember? Ingnon na buguan na paboritong bersikulo ni tax collector. Ha? Remember? Ang Pharisee, ang tax collector mga kaigsunan, gi-illustrate lang diha mga kaigsunan sa unsa nga pamaagi sa atubangan sa pagkamatarong mahimong malimbungon. Why? Ang Pariseo outwardly seem righteous. Murag yung matarong mga kaigsunan sa gawas, puti ug biste, walay salang gibuhat ingana ang Pharisees. Ha? Sakto ug barog, but his heart was full of pride and lacked genuine humility. Sakto ug barog. Ha? Walay sala. Ana man to siya, Ginoo, wala man ko nangawat, wala ko nanapaw, nagbasting ko tanan. Sakto ug barog. Nisinggit pagka-perpekto, the same with Pharisees. Ha? But his heart was full of pride. Ang kasing-kasing puno sa garbo. O kakulangon sa pagpaubos. Ha? We can see mga kaigsunan a constant battle between true prophets of God and false prophets and their teachings. Sa panahon ni Elias, gipamatay niya ang 450 prophets sa Baal. Tama? Kung ang pagbalik sa bugtong ubo niya, Malakas 4:5-6, padala niya pagbalik ang espiritu gahom sa bugtong nasugo si Elias. Sumasusama po na karon mga kaigsunan. Ha? Ang kalaban po karon mga kaigsunan, mga propeta ni Baal. Pasabot mga false teaching. Mga mini nga magtutudlo, mga mini na magwawali. Ha? Kay kabalo mo ang mga mini nga magtutudlo karon, nanggawas na. Daghan na kaay gakalat na sa tibuok Pilipinas, tibuok nasod. Kana bitaw magpaayos siya lalalala. Ana bitaw? Ha? Kana bitaw maghuyop-huyop ka? Kana kita sa Facebook baka nagayop-huyop niya huypan, makuyapan gyud daw kay bao-ba. Naami na istorya atong gikan Manila nila Commander Atsa. Katong sa kanan. Atsa, ni apil man ko ana nga sikta kanang niadto ko ba ni attend ko. Kailan na mo ana sikat nga sa Facebook. Ana siya nga, wa man jud ko na nakuyapan, bisag kung saon na akong pugos. Wa man jud ko nakuyapan. Pero nga nung abo nakuyapan man, nadala na sa emotion. Ha? Dili man ingana ang speaking of tongues mga igsunan. Ang speaking of tongues, sagan mo gamayng background ha. Example ha, Bisaya ko, English ka. Kung magbisaya ko, pag-deliver ana sa Holy Spirit, English na moabot nimo. Nga ang speaking of tongues, makasabot ko unsa imong giistorya. Dili kay nang alalalalalalalala. Ha? Dili na di na tinuod. Daghan mga false prophets, false teachers. Ang kasakit lang diha, ug ma-infiltrate ka, masudlan ang kingharian sa bugtong o buhi nga Dios. Ha? Wala lagi nag-asala bala, pero gatudlo og mga sayop na mga doktrina. Ha? So kaning mga false teachers makaigsunan on the loose, kagawas na bisag asa na abot. Ha? Giiko sa bugtong og buhi nga Dios ang story of the Garden of Eden makaigsunan in the parable of the wheat and tares. Sagbot og bunglayon, Mateo 13:24-30, pero ako ipabasa Mateo 13:24-25 lang. Dalagon ang bugtong og buhi nga Dios sa mao si Ginoong sa Kristo. Mateo kapitulo 13 bersikulo 24 paingon sa 25. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi diha sa iyang uma. Apan samtang na nagkatulog ang mga tawo, ang iyang kaaway miadto og ang mga trigo gisabura niyag mga liso sa bunglayon og unya mipahawa siya. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi diha sa iyang uma. Ha? Maayong binhi mao tay gipugas. So nakatulog man daw mga kaigsunan ang mga tawo. Pasabot, nakatulog ang mga tawo makaigsunan ni abot ang yawa og nagsablig pud siya og mga bunglayon.
So, ang Balaang Kasulatan, nag-warning siya sa to about two versions, even in biblical interpretations. Duha ka version, maayo dautan sa Ginoo kay Satanas, trigo, bunglayon, kanding, karnero. Duha ka version, pero may makaigsunan. Tama? O kaning nga mga warnings makaigsunan are not to be taken lightly. Mura ito, wala tayo pakialam. No. O kaning pag-separate sa trigo o bunglayon, dito na sa katapusan. Dili pa karon. Nga mabulag mo sa amua kay kanding me. Ha? Please, mga magbalantay sa karnero, sa bugtong upoy nga Diyos. Ha? Palihog lang in taon. Ang separation sa bunglayon og trigo, kanding og karnero, diadto pa na sa pagbalik sa bugtong og buhi nga Dios. End times, harvest time, dili pa na karon. Ayaw ninyo ipulpil ang propesiya nga gihimo ni Noe. Sa panahon ni Noe kaysa nagsirado sa kaluwasan, ang mga tao gihimong pula ang palo. So karon, kinsa naman po'y nagsirado karon sa kaluwasan? Ha? Ang nahitabo, ni separate no. Mo ganing giingon diha ang bugtong puy nga Dios, ang mulahutay sa katapusan mamaluwas. So, mulahutay ka, muantos ka, dili ka ganahan. Muhawa ka. Ha? So, mga kaigsunan, ang separation ani sa kanding ug karnero, bunglayon ug trigo, dito pa sa end times. Dito pa sa katapusan sa pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios. Okay? Ha? Kay kani man kung kamatuuran makaigsunan, kaning duha ka karnero ug kanding makaigsunan. Ha? Mura ni siyag pareho. Pareho ba nagpurma? Di ba? Murag big pareho ba ya? Di ba? Napunay sungay ang karnero. Pero gamay lang. Ang kanding manggod, magkadako gani na siya bitong sungay, musungag. Kanang bitong magkadako gay, magkaisog na siya. Kanang mubawog bitaw ang sungay na anang kanding, gahi na kay na. Ha? Grabe na musungag nimo. Ha? So ang tinuod nga kamatuoran mga kaigsunan is always a careful systematic study of the scripture. Dapat kung wala ka kasabot, mo dig deeper ka. Bago ka musultig bula ang propeta, dig deeper. Ha? Ayaw pa guot-buot bula ang propeta, wala ka kabaloon sa di tinuod nga propeta. So dig deeper makaisunan o i-discover nimo ang original intended meaning. Pasabot makaigsunan, bago ka mo assume, i-consider nimo ang original intended meaning. Nganong naay bula ang propeta, nganong naay mini nga magtutudlo, nganong naay mini nga magwawali, nganong naay mga mini nga mga ministro, nganong naay magpakaanghel sa kahayag. I-consider nimo, dig deeper, balik ka sa original, sa Balaang Kasulatan. Kay dabi na kay mga translation karon makaigsunan. Mao nang si Pastor Lahi, tulod dyan naman gito siya. Dili lang usay Biblia ato, daghan kay itong translation. King James, NIV, NKJV, daghan kay itong mga translation. Ngano man, naay mga Biblia makaigsunan nga gipang-usab ang meaning sa Balaang Kasulatan, ang original Greek, gipang-usab nila ang meaning. Naay gipang tanggal, naay gipang usab. So balik ka sa original makaigsunan. Og imong ipangutana sa imong kaugalingon nganong gisulti kisay gisultihan kano sa gisulti ug aha dapit gisulti. Ha? Dili kay manggawas ang mga bulaang propeta ning katapusan mga adlaw. Uy, bulaan kay nagpakapropeta. So may definition nimo sa true. Ha? Sa may definition nimo sa tinuod ug sa kuan peke. Ingon ni Pastor Lahi, kana di naman sila ganahan mo quote og Pastor Lahi ug Father Lahi. Ingon diya sa Hebro nga hinumdumi ninyo inyong mga pangulo. There's nothing wrong with that makaigsunan. Ngano man, pabor lang ni Apostol Pablo nga gikanakot nato si Apostol Pablo kay nakasulat siya sa Biblia. Di ba mo ta ingon ni Apostol Pablo, lisod pag niingon ang Ginoo nga si Apostol Pablo gaingon. Di ba? So yun, ingon sa sinulat ni Apostol Pablo, mo quote ta. Pabor lang ni Apostol Pablo kay naa siya sa Biblia nakasulat. Pero kani mago si Father Lahi makaigsunan si Pastor Lahi, di na ta mo tuo kay basaan biblical, sablayan. Ha? Dili.
Wala si Father Lahi, literal, nga wala ang pangalan ni Don in Mundo, pamintuan lahi diya sa Biblia makaigsunan. Wala po ng pangalan ni Elijah Paul Israel o Moses na dila. Wala na sa Biblia. Kay karon na sila gipadala sa kapanahunan nato. Ha? So dapat unta makaigsunan, ang nahitabuan ni karon, back to zero tatanan. Ngano man. Kung di ta mo tuog mga sinugo nas bugtong ubuhi nga Dios, may pagmubalik ta pagka Katoliko. Kung panindutay lang po og simbahan, bitaw magkaigsunan, dito na lang ko sa iglesia. Kung padaghanay lang pog tao, diri lang ko sa mo na ni, kani. Ha? Dapat magkaigsunan, bago ka mukutlo o bersikulo sa balang kasulatan, pangutan na sa, nganong gisulti day ni? Kinsay gisultihan na, asa ni naka-address? Kanus ani gisulti og aha dapit gisulti. Dapat mo na giuni pasulahi, ay mo patakag kutlo. Kay bit-bit ra ba ang mga kalags karnero in town? Pag-abot sa unahan, maghilak mo. Masa kami, wala na may tulubagon, anak. Isulti na namo ang kamatuuran sa tabang sa bugtong buhay nga Diyos, and it's up to you. Kung magpatasanay mo garbo, it's up to you. Ha? So kaning buong layon makaigsunan, giterm ni siya dire sa Greek makaigsunan, eisegesis. Say eisegesis. Ha? Kabalo mo unsa na? So kaning eisegesis makaigsunan, mao ni siyang pag-interpret sa biblical passage to support your own belief. So, naa kay gikutlo diha para ma-justify imong kalagot sa usa ka tawo, imong kaugalingong interpretation imong i-apply diha og dili na interpretation sa bugtong buhi nga Dios. Rather than makaigsunan, mubalik ta sa original context ana. Gikutlo na to, tapos pagkutlo na to, gitagaan na to og interpretation, pinaagi sa ato ang own beliefs. Ha? Nga Roma 14:17, Hebro 10:26, tungod sa kalagot nimo nga mga makasasala, silot na lang, nagpadayon sa pagpakasala, silot na lay paabuton. So, interpret nimo sa imong kaugalingong belief, imong hapon na. Ha? So, kaning trigo makaigsunan, gitawag po siya exegesis. Say, exegesis. Exegesis. So, kaning nga interpretation makaigsunan, mao gyud ni ang original interpretation sa balaang kasulatan. Nga mao gyud intention sa bugtong is kung unsa ang gisulti sa bugtong buhi Dios. Wala nimo gi-interpret tungod kay nasuko ka sa usa ka tawo, wala nimo gi-interpret kay tungod para mo pabor lang nimo. So interpretation makaigsunan sa exegesis mao ning trigo. Pag-abot sa panahon trigo ug bunglayon. Pero karon wala pay separation. Kay daghan pa karon makaigsunan nagpili pa ang bugtong buhi Dios, ang karnero maminaw sa tiyong siyang agalon. Kung naa man gani pabalikon sa bugtong buhi Dios, dili na mga leader kundi mga karnero na. Balakpakan na to ang bugtong buhi Dios. Unsay sulti sa Matthew 7:15 makaigsunan? Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Kabalo mo say ravenous? Mabangis o gutom nga mga lobo. Wala ko gipanganlan ha. Sinanapoy mo riyak ani. So sa may dala di ay aning lobo makaigsunan. Panggubot. Kana bitong gusto ko panagkayusa og gugma. Mao na siya giingon diha sa Matthew 7:15 makaigsunan nga moabot sa inyo ha nga magpakatupa pero ang sulod di ay lobo. Nganong lobo man? Ang lobo makaigsunan puno sa kalagot, puno sa kaligutot, puno sa kapungot. Mao nang giterm sa bugtong ubuhi nga Dios na para sa mga Pariseo. Nga naman yung mga Pariseo, murag tupa tan-aw nimo kung gawas. Pero ang sulod di ay ravenous wolves. Na mga karnero, hilom ra na sila. Kung wala ang magbalantay, mo atake ang lobo. Kay ang lobo makaigsunan, sa tinuod lang, ang lobo, yun, ang trabaho sa lobo, masusama sa panahon ni David makaigsunan, gibantayan niyag ayo ang karnero sa iyang amahan. Imagine dili to iyang karnero pa to ni Jesse. Pero gibantayan niya, kay ang trabaho sa mga lobo o sa mga predators, mangita na sila makaigsunan, sa time gani nga naay masalaag nga karnero, mao to'y tukbo nila. Wala gani ang magbalantay gani sa karnero, then that's the time mo atake ang lobo. Mo nang daghan silang makaon.
Delikado bining lubo. Tanong ang term sa bugtong buhay ng Diyos? Ravenous wolves. Mabangis, gutom na mga lobo. Ha? Sometimes makaigsunan ang wrong interpretation sa balaang kasulatan makaingon ta nga murag nindot paminawon, comforting, appealing, beneficial. Ha? Makaingon ta nga nindot man i-adapt di ay ning inani di ay. Wala nay doktrina. Nindot siya paminawon, di ba? Ha? Kana bitong actually makaisunan sa tinuod lang gipangutana gyud ko na ni Pastor Rahi nang mahitungod sa pagkaon ng sudan. Pero I'm not condemning ha. Wala na ako gi-condemn ang ni kaon. Wala mo na ako gi-condemn na. Ako lang gisunay mi Pastor Rahi sa panahon to ga live to si Commander Ratsa mahitungod sa vegetarianism. Nangutana ko niya ang kumahal. Nangutana ko curious sa pud ba ako gamay ato. So ana ko mahal. Wala man kay mabasa sa balaang kasulatan nga makaluwas kung vegetarian ka. Ginay gyud ako si pastor. Tinuod ni naambog tong buhay nga Dios. Ana siya ingani ni mahal. Nibalik siya sa pinaka-original. So before ta mo conclude, before ta mo assume balik sa original. So ang gingon ni pasulahin ako ang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant makaigsunan naa diha ang pulo ka sugo. Tama? So pasabot protektado na makaigsunan na ang pulo ka sugo na ang mana nga ang mana nagrepresent sa vegetarianism. Og na ang tungkod ni Aaron. Ha? So ingon diha sa balaang kasulatan nga kita ang templo sa Dios ug ayaw gawi og guba ang templo sa Dios. Ingon ni Pastor Lai, kumukaon gakaon lagi mo ay panudlo. Kay madamay man tong vegetarian na unta. Di ba? So, mauni ang gilabanan sa bugtong ubuhi nga Dios kaning mga Pharisaic traditions, mga Pariseo na mga practices. Matthew 16 verse 6. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Mateo kapitulo 16 bersikulo 6. Ug unya si Jesus mingon kanila, bantayi ug likayi baya ninyo ang igpapatubo sa mga Fariseo ug sa mga Saduseo. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. So, unsa ingon diha? Be very careful mga igsunan. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. Unsa man ang yeast kung sa pagkaon pa? Unsa man Patubo, di ba? So kaning yeast makaigsunan gigamit siya as a metaphor sa bugtong ug buhi nga Dios. So ang punto sa bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan, kaning yeast makaigsunan nga gidugang sa Pariseo ug Saduseo. Di ba? Mao man ay purpose sa yeast pampatubo sa dough. Tama? Nga para mutubo siya. So gisimbolize ang diri makaigsunan nga kaning small amount of false doctrine ibutang gani na nimo sa doktrina sa bugtong uboy ng Diyos, makakurap yun ni siya. Bisag gamay lang makaisunan nga yeast. Gamay lang ng mga false doctrine, bisag gamay lang nga amount sa false doctrine, pwedeng makurap ang iglesia sa bugtong ubuhi nga Diyos. Basahan na to ang Matthew 16:12. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Mateo 16 bersikulo 12. Og unya nakasabot na sila nga wala di ay siya magsulti kanila sa paglikay sa igpapatubo sa tinapay, kundili nga ilang likayan ang gitudlo sa mga Fariseo o sa mga Saduseo. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So unsa di ang punto sa bugtong buhi nga Dios? Dili daw nakasabot sila nga dili di ay ning yeast sa tinapay, kundi ang mga teaching sa Fariseo o Saduseo nga naman. Gidugangan manggod sa Pariseo ang balaod sa bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan. So Pharisees makaigsunan added their own ingredients. Example lang ana makaigsunan gidugangan nila ang balaod sa bugtong ug buhi nga Dios ug human tradition. Example, ceremonial washing. Pasabot, bago ka mukaon, hugasis sa imong kamot, imong kaldero, imong plato, imong pitchel diha, mo na ang gidugang sa Pariseo makaigsunan, in which wala man gyud na siya gi-required sa written law. Ikaduha, ang Sabbath observance. Sa akong gisulti sa akong mga previous na mga mensahe, nga ang Sabado sa Pariseo, example, siponon ka o gilantan ka, na kay sipon, example lang makaigsunan, ang imong panyo nasa bulsa o niya mukuot ka para mo trapo kag sipon, trabaho na para nila. So ang buhaton nimo kung siponon ka, ihikot dahan imong panyo dres kamot, dayon pagka Sabado, trapo-trapo na lang. So daghan sila, nasubrahan ka strict ang Pariseo, in which
gidugangan nila ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo makaigsunan sa panahon ng ayo ang bugtong sa alay papahulay, nisulti siya, dili ba dahay maayong mubuhat og maayo sa alay papahulay. So ang punto diha makaigsunan, okay ra nga mabuhat kag maayo para sa imong isig katawo, dili self-interest. Nga moadto ka og gawas para mopalit ka og chichirya. Moadto ka gawas para mopalit ka royal. Bawal na sa adlaw igpapahulay. Ha? Bawal na. So ang dili bawal, example na mga yugtabang ninyo diri unya wala mo mapakaon, pwede mo magluto para ipakaon sa taong nangayog tabang. Dili na bawal. Okay? So ang Pariseo gidugangan na nila. Inadugang nahimo na siyang burden sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. Nahimo na siyang bugat para sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. Ikatulo makaigsunan kaning prayer practices nila. Ang pagampo sa Pariseo makaigsunan, magpakita sila in a public places. Instead, nagsulti sa bugtong ubuhi nga Dios nga adto sa imong kwarto og panirado og didto pagigistorya sa pagampo. Pero ang Pariseo makaigsunan kay magpakita sila nga may inampuon sila, mga ipokrito. Ha? Pero ang mensahe sa atong bugtong ubuhi nga Dios nga ang tinuod nga pagsimba makaigsunan ug ang pagkamatarong asa magagikan? Kasing-kasing. Ha? Dili ng mga external adherence to rules sa pagsunod imong balaod. Kundi kasing-kasing. Wala gid mo na tingala ana. Nga niingon ang bugtong ubuhi nga Dios kun dili mo mulabaw sa pagkamatarong sa Pariseo ug sa mga Saduceo, dili mo makasulod sa gingharian sa langit. Pero naa po dihas balang kasulatan sa Mateo nga niingon ang Ginoo, kamong mga Pariseo wala mo'y lugar sa gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios. So sa may punto na ibangga nato ning mga bersikulo. Kabalo makaigsunan, dili pwedeng magbangga ang mga bersikulo sa Ginoo ang pagsabot lang sa tawo. Nganuman, unsay kulang sa Pariseo makaigsunan? Okay lang pagkamatarong. Mao to'y puntos bugtong ubuhi nga Dios. Sun-an ninyo ang Pariseo sa ilang pagkamatarong, pero dunay kulang sa Pariseo. Unsa man? Gugma. Balakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So he urged people to focus on having a heart that is aligned with God's will. Giawhag niya ang katawhan makaigsunan nga dapat dunatay kasing-kasing nga na-align sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios kaysa sa pagsunod nato sa mga human-made traditions. So gipasabot ni niya sa mga Hudyo. Ha? So makaigsunan ang bugtong ubuhi nga Dios gi-confront niya ang mga Pharisaic malware throughout his ministry. Kanunay silang magsumpaki sa mga Pariseo. Ang uban gi-idol na ang Pariseo ug Saduceo. Daghan sa atoa karon mga kaigsunan sa modern karon nga kalibutan nga gi-idol nila ang mga Pariseo ug Saduceo kay tungod lang nakabasa sila ug kung dili mo matarong masusama sa Pariseo ug Saduceo dili mo makasulod sa gingharian sa langit. Mo nang daghan kay ga-idolize sa mga Pariseo. Mo nang okay ra nga manaway ka, manghimantay ka basta wala kay salang gibuhat sama niya, which is wrong. Ha? Mao nang kanunay silang magsumpaki sa bugtong ubuhi nga Dios. Hangtod karon mga kaigsunan nabantayan ako napay mga modern Pharisees. Hangtod karon hilig manghimantay sa isig katawo, nya otro pud ang bantayonon pod. Ha? Sige panghimantay sa ubang tao, pabor lang nimo nga wala kay sala masusama niya. Pero kung ikaw nakasala bahin ana o nga naon ka sa mga tawo say bation nimo. Mo na giingon diha nga i-try og butang imong tiil sa iyahang mga sapatos. Kay para masabtan nimo unsa iyahang gibati. Ana rana. Unsa isulti diha sa Marcos chapter 7 verse 6 to 7? Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Marcos kapitulo 7 bersikulo 6 paingon sa 7. Og siya miingon kanila, maayo gayod ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya mahitungod kaninyong mga maot sumala sa nahisulat nga nagaingon, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa tao. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So unsa may puntos bugtong ubuhi nga Dios? Gitawag niya ang mga Pariseo og ipokrito. Mga maot.
Diba mga maot? Mo nang na istorya diha ang Galacia 1:8 unsay gisulti diha? Kung naagay magtudlo sa inyo bisag anghel sa langit nga muna og magtudlo nga taliwas sa gitudlo sa mga apostoles o sa bugtong buhi nga Dios, unsay ipabuhat sa bugtong buhi nga Dios? Unsay giyon ni Apostol Pablo? Ipatunglo sila. Dili ni dapat bibibihon ni mga inani mga tawhana kay gibitbit ani mga kalag sa tawo. Ha? Ipatunglo pa makaigsunan. Masusama sa giyon sa bugtong uboy nga Dios mga maot. Sumala sa nahisulat nga nagaingon, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang ngabil. Grabe kay mo pasidungog. Bugtong mo yung Diyos bilabing sa tanan. Grabe, taas kay pasidungog. Dugay kay makasugod sa mensahe kay taas kay pasidungog. Ha? Apan, halayo ang ilang kasing-kasing sa ako ah. Basin magabot sa panahon na imang wintas Ginoo ni ron. Ginoo, nagsunod mi sa imong kasuguan. Nagpaayo mig masakiton. Ha? Nganong inani man? Ang tanong gasbugto mo is gihigugma ba nimo imong kaaway? Gihigugma ba nimo ang mga kasasala? Ingon manggod nimo sa balaang kasulatan, Ginoo nga mubuwag mo sa mga taong makasasala. Ha? Maabot yun ang panahon mga kaigsunan. Matthew City 21, 22, 23. Naagi mangwinta tubangan sa Ginoo. Maabot yun ang panahon. Napay niyo Ginoo nagprobesiya ko gamit imong pangalan. Nag-ayo kog masakiton gamit imong pangalan. Naghimo kog milagro gamit imong pangalan. Apan ang kasing-kasing halayo sa bugtong ug buhi nga Dios. Nganuman, lami kay mulitok og pulong sa Ginoo sa baba. Pero ang kasing-kasing kusog mandaot. There is only one lawgiver and just. Usaray maghatag og balaod, ug usaray matarong, usaray balaan ang bugtong buhi nga Dios ra. So siya ra ang naay katungod ana makigsunan. So gitawag sa bugtong buhi nga Dios sa mga Pariseo mga ipokrito because outwardly they appear religious but are not genuine in their faith. Dili sila seryoso sa ilang pagtuo. Ha? Kulang sila sa pagpaubos. Gaminsahay bitaw pulong sa bugtong buhi pero kulang sa pagpaubos. Managingon diya sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. Dalago na bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Deuteronomy chapter 4 verse 2, dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo, ni pagkunhura ninyo kini, aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. So dili daw magdugang mga isunan. Dili magdugang. Paminaw mo. Dili magdugang gi-apply manuon ni karon sa atoa. Nga naman, dili na mo tuog power journal kay sinulat rag tawo. In which ka na power journal makaisunan summarization na sa balaang kasulatan. Summarization. Base ra gihapon na sa Biblia. Unya ang gasulat ana, sinugo sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Sinugo sa bugtong, even diri kay Pastor Lahi makaisunan. Gitudluan taon sa paghatag, giinan din nagdugang, gidouble tights. Kitid kay mong mga utok. Ha? Kani bitaw ang kusog mandaot, bitaw makaigsunan. Dili dawaton si Pastor Lahi, may pagmuundang mo sa iyong pagka-pastor o pagka-elder. Dili mo deserve. Ha? Dili mo deserve ana. Mahuman mo nga gitrain hinuon. Ingon man si Pastor Lahi, dili tanan pastor og elder iya ha. Expected. So ang punto diri sa bersikulo makaigsunan, nga yearly makaigsunan, gisulti sa bugtong uboy nga Dios nga pagakwaon ang yeast out of the home annually, yearly. Exodus 12 verse 9. Pasabot, pagakwaon ng mga sala o mga false teaching makaigsunan nga na-accumulate over the year. Example, kaning mga tudlo nga wala na nagkadimao, kaning doktrina nga wala nagitudlo sa sinugo, mao ni dapat ang pagakwaon. Ha? Tudlo sa sinugo, sinugdanan palang daan, sa Adamic o sa sinugdanan back to Christ sa tanan hangtod naging harian puro na vegetarian. So unsay isulti sa Deuteronomy? Ayaw kamo pagdugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo. Pasabot kisay giadresan ani mga tawo, dili ang sinugo niya. Okay? Ang giadresan ni sa bugtong is ang mga tawo. So kaya ang sugo sa bugtong uboy nga Dios gigiyahan man as Ginoo. Ha? So manay giingon diha mga kaigsunan nga daghan ang mailad karong katapusang mga adlaw. Busa kamo mga kaigsunan nga bugnaw-bugnaw init-init sa inyong pagtuo. Barog na gyud mo.
Kay pareha ni Sadrak, Misak, Abinigo, nga luwason man mi sa among Dios o dili mi muluhod sa rebulto nga gihimo ni King Nebuchadnezzar. Sa panahon ato nila Sadrak, daghag Hudyo. Wala pa man to nakabalik sa Israel, sa Jerusalem. Daghag Hudyo ato nga tay makaigsunan, pero sila ran tulo ang nibarog. Ang uban ato, muratog, Ginoo, ikaw gyud ang nasa mong kasing-kasing pero muluhod lang mi sa rebulto. Pero sila Sadrak, Misak, Abinigo, nibarog gyud sila. Balakpakan na tumbog-tumbog ng Diyos. So the question is, can we baptize pagan traditions and be called the sons of God? Pwede ba natong hulman ang pagan na practices? Unsa maning pagan? Unsa ang baptism sa bugtong ubuhi nga Dios? Loblob. Tama? So kaning practices di ay na sprinkling o pouring, kung sa Bisaya pa, wisik-wisik o kabo, pagan tradition ni siya. Ang baptism gyud sa bugtong ubuhi is lublob, nagsimbolo sa kamatayon ug sa pagkabuhi sa bugtong ubuhi nga Dios. So malipay ba ang bugtong ubuhi nga Dios kung hulman nato ang pagan practices makaigsunan para i-improvise nato gamay ang bautismo sa Ginoo? Nga Ginoo, kanisan ani siya sakit hinaot masabtan nimo. Ingana ba? No. Dili malipay ang bugtong ubuhi nga Dios. Ayaw i-compromise ang balaang bautismo sa bugtong ubuhi nga Dios. Ayaw i-compromise. Ayaw pag ipalevel ang Ginoo, ipanaog nimo ang Ginoo para mulibel sa imong standard. No. Ikaw dapat ang mulibel sa standards bugtong ubuhi nga Dios. There's only one faith, one God, and one baptism. And that is by immersion. Ang sulti diha sa Deuteronomy chapter 12 verse 30 to 31. Dalaygo na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Deuteronomy chapter 12 verse 30 to 31. Magbantay ka nga dili ikaw mamabitik sa pagsunod kanila sa tapos nga malaglag sila gikan sa atubangan nimo, og nga dili ka mangutana mahatungod sa ilang mga Dios, og magaingon, unsaon ni ining mga nasod sa pag-alagad sa ilang mga Dios, sa ingon usab ni ini ang akong pagabuhaton. Dili ka magabuhat sa ingon ni ini kang Jehova nga imong Dios, kay ang tagsa-tagsa kadulumtanan kang Jehova, iyang gikaligutgutan ilang gibuhat sa ilang mga Dios, kay bisan ang ilang mga anak nga lalaki o ang ilang anak nga babayi na nagsunog sila sa kalayo alang sa ilang mga Dios. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Walakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So it cautions the Israelites makaisunan nga i-avoid ang temptation nga imitate ang mga idolatrous practices. Mga pagan na mga practices. Naghatag og warning ang bugtong buhi nga Dios. Magbantay ka nga dili ikaw mamabitik sa pagsunod kanila. So importante makaigsunan, sama sa akong giingon ganina makaigsunan, dapat dili nato ma-adapt ang mga pagan traditions, mga pagan na practices pareha sa bautismo. Essentially makaigsunan, ang punto lang sa bugtong buhi nga Dios, it is a call to remain faithful to God's commandments. Revelation 14:4 makaigsunan, ang punto diha, wala na hugawan sa mga babae. So pasabot, doktrina. Example, ang mga pagan practices, gipasulod na nimo sa sulod sa iglesia makaigsunan, ang punto diha, dili na ka maapil sa 144,000. Nganuman, gihugawan nimo ang doktrina. Mao di na ko matingala makaigsunan, nga pagsulod aning doktrina nga kabo dire, gibulag na kita sa bugtong buhi nga Dios. Kay dili gusto ang bugtong buhi nga Dios nga mahugawan ang iyang iglesia. Nagipadala niya siyang sinugo, pastor lahay, gingharian o pagkamatarong sa bugtong buhi nga Diyos. Balakpakan na ito makaisunan. So ang question makaisunan, unsaon na ito pag-detect ang mga spiritual malware karong mga adlaw, kani mga virus makaisunan? Unsaon na ito pag-detect? Pinagis pag-ampo sa bugtong buhi nga Diyos, pagbasa og balaang kasulatan og self-reflection. Kay daghan ang mugawas karong mga panahon na makaisunan na mga bulaan. Daghan gyud makaisunan, mga isulti sa Matthew 24 verse 11, dalay ka ng bugtong buhi nga Diyos, and many false prophets shall rise and shall deceive many. So dili ilang kay isa ang mailad, dili lang duha, dili lang tulo, kundi daghan ang mailad.
So dapat atong itudlo mga kaigsunan sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios kamatuoran lang ug dili mga tinumo-tumo. Pasabot ang kamatuoran ibalik nako mga kaigsunan sa Hebro nga imet gikan sa sinugdanan paingon sa ending dapat kamatuoran lang. Dili ka mosulti og tunga-tunga lang, dili ka mosulti og 3/4, dili ka mosulti og 1/4 kundi ang tibuok nga istorya mga kaigsunan sa kamatuoran. Ha? Isugod na nimo. Kung ikaw nagsulti kag kamatuoran, isugod nimo sa pinakasinugdanan. Mauna ang gasulti og kamatuoran. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Masusama ni Eva mga kaigsunan nga nailad siya sa tinumo-tumo ni Satanas. Ha? Ana sa nindot kayo ang kahoy, pleasing to the eyes, entertaining, but ultimately mga kaigsunan, it is a lie. Usa ni kabakak. Ha? Usa ka bakak. I remember na ingon si Pastor Lahi, ha? Ang kamatuuran, bisan wala nay mutuo, ang kamatuuran, magpabiling kamatuuran. Ug ang bakak makaigsunan, bisag daghan musunod sa bakak, bisag murag katuuhan ang bakak, pero ang bakak magpabilin nga bakak. Ha? Unsa isulti diya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21? Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Kristo. Unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 21, hinunua sulayin ninyo ang tanang butang, sagupan ninyo ang maayo. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Unsa isulti diha? Sulayi ang tanang butang. Wala pa ninyo nisulayan, ni-conclude na mo. Ha? While testing is important, makaisunan, importante ang pag-test makaisunan, it doesn't mean i-reject na nato ang tanan. Okay? Dapat makaisunan ang pagduha-duha nato mo abot ni sa point nga mo dig deep ta. Mukalot patag ilalo masusama ni Thomas. Ha? Nga wala niya nakita ang lansang sa bugtong uboy nga Dios dire. Di sa mo tuo. So dapat makaisunan bago ka mo conclude sulayi sang daan. Ayaw pag-conclude nga bulaang propeta na. Because it's a sign of pride. Ha? Garbo na. Mao gyud na siya pinaka-root diha. Pinaka-root sa tanan makaigsunan ang garbo. Okay? Kay kung masulayan na nato makaigsunan, makita nato nga ala, gitipas sa manday niya og mensahe ang mga tao, bulaan gyud ni siya. Ang tudlo sa una biya ni Father Lahog Pasulay, vegetarian, karon ipakaon na tanan, bulaan gyud ni siya. Dapat ingana inyo makita nga tudlo diri sa inyong ubos nga igsuon. Apan kung gapadayon lang makaigsunan, dili nimo na matawag nga bulaan. Ha? Dapat sulayi sa daan bago ka mo conclude. Usahay manggod ang atong curiosity tuldo ka na dayon nato. Ngayon denta nga kung unsay sulti sa uban, mo na po'y tuuhan nimo dili bitaw ka mo research sa imong kaugalingon. Nga tanaw nato ning bulaan, bi ang bulaan gapasimba kay Baal, ang bulaan gapasimba sa adlaw nga Domingo, ang bulaan ingani dapat ingana unta. Dili kay ni-conclude ka tungod sa kalagot nimo o gusto gyud nimo modaot sa usa ka tawo. Ni-conclude na dayon ka. Ha? Dili na dapat ingana kay dili gyud na dawaton nga rason sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So it is about discerning what is good and true. Kana bitaw mag-research ka magaisunan? Research ha? Pinaagis tabang sa bugtong ubuhi nga Dios, makabalo na ka unsay harmful o dili harmful. Unsay bulaan o dili bulaan. Kay lisod kay ni magdala kag katawhan magaisunan, nya kung unsay mga basas balang kusulatan, mao na dayon na. Research siya, dig deeper. Kalot pag ilalom. Kay ang tubag ana nasa ilalom, kung dili pag yun mo makuha, kalot lang ay haranen ka mo conclude. Kung tanan nakita nimo mga senyales sa usa ka bulaan, nakita nimo anak nga tao din, conclude na din ka nga bulaan ni kay gitipas na ang mga tao sa dalan, wala nas kamatuoran. Lakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So in this way mga kaigsunan, we will be able to eliminate myths, mga tumo-tumo, and hold on to the truth. Makupta nato ang kamatuoran o isalikway nato ang mga tumo-tumo nga istorya. Kanang butang-butang na mga istorya makaigsunan, isalikway nato na. Kanang mga pandaot na mga istorya makaigsunan, isalikway nato na makaigsunan. Ha? Mao bitaw makaigsunan nakaana ko sa akong kaugalingon nga kaning ubos ninyo nga igsuon. Kung inani lang ding ending di ay makaigsunan nga gidaot ta nangadto mi anang mga lugar makaigsunan naingnan mig mga lobo pero wala to na mo gidibdib sa panahon nga adto mig Palawan wala na mo sila gidaot sa Palawan nga padayon ra gihapon
Nabungkag ba ang pagtuo dito? Wala kundi gipadayon lang. Pero kaning mga tawhana nga magdala og mga bakak nga istorya, actually na may usa ka tinuod pod. Kay noon ang dila sa bitin duha man na. Bakak og tinuod. Ha? Dili kamo akong giingnan nga bitin. Kundi katong bitin gyud. Duha ka bukan dila na, musturya og tinuod usahay, musturya og bakak. Ha? Naay tinuod partly pod naay bakak. Ha? Kani i-clarify nato ni mga kaigsunan. Walay gitiwalag diri sa gingharian. Ha? Walay gitiwalag diri sa gingharian. Kung gusto mo makabalo sa kamatuoran, sugdi ang sinugdanan. Ayaw mo pag-focus sa tunga. Sugod mo sa sinugdanan. Kamo na maunay kamatuoran makaigsunan, then you will know the truth, and the truth will set you free. Mga katawan sa bugtong buhi nga Dios, mga karnero sa bugtong buhi nga Dios. Dig deeper mo. Mga magbalantay, dig deeper mo. Og diri ang tinuod nga pagkahiusa sa panahon nga dunay pagpaubos ang matag usa. Walay lain kamatuoran, walay daing dalan sa kinabuhi kundi ang bugtong buhi nga Dios ra. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Og pakantahan nato makaigsunan. Ako man mao ako. By Commander Atsa. Ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Ako ang imong giya, o kasidlak nga kahaya. Ako ang buhing tubig, di na kauhawon. Ang tuburang di mahubsan, alang sa tanan. Ako ang imong magtatambal, moayo sa balatian mo. Ako ang imong mangungulong, gahulma sa kinabuhi mo. Ako ang pagkabanhaw, paglaw mo kalinaw. Ang sinugdan o katapusan, ang kapahulayan. Ako ang imong magbalantay, walay makulang kanimo. Ako ang imong tigpakaon, ug ako ang nagahatag. Ako ang imong magbubuhat, nga imong ginasimba. Sa kalibutan nagbuhat, pinaagi sa pulong ko. Ako ang imong guba, taliwala sa pakigbiso. Ako ang imong taming, ang espada mo. Ako kabisan asa, dili mo biyakan nimo. Ako man ang mao ako, sa kanunay kauban mo. Ang Diyos kauban ta, sa kanunay anaa siya. Siya ang Diyos sa mga Diyos, ang hari sa mga hari. Galingkod siya sa trono, taliwala sa mga linuwas. Kauban siya kanunay, sa puloy ang way katapusan. Busa pag-andam na, hapit na ang pagbalik niya. Makita nato siya diha sa kalangitan. Buhata ang maayo sa atubangan niya, o ikaw iyang tagaan.
sa kinabuhing dayon. Ako ang imong magbalantay, walay makulang kanimo. Ako ang imong tigpakaon, ug ako ang nagahatag. Ako ang imong magbubuhat, nga imong ginasimba, sa kalibutan naguha, taliwala sa pulong mo. Ako ang imong gubat, taliwala sa pakigbisong. Ako ang imong taming, ang espada mo. Ako kabisan asa, dili mo biyakan nimo. Ako man ang mao, ako sa kanunay kauban mo. Aminawa ang pag-ampo ko, hukmi ko sa gahong sa grasya mo. Pasabta ko nga magpahilalom sa balang tambag mo. Tabangi ko mga bisyong mabiyaan ko, ang kinabuhi ko mao'y buhing halad ko, ang kingharian mo mao'y panalangin ko. Og nadunggan ko sa dihang mihila ka, naminaw ko sa tanang pagampu mo. Wala kumibiyam sa kalistanan mo. Ako ang imong Diyos, nagigugma kanimo. Ako ang imong magbalantay, walay makulang kanimo. Ako ang imong tigpakaon, ug ako ang nagahatag. Ako ang imong magbubuhat, nga imong ginasimba, sa kalibutan nagbuhat, pinaagi sa pulong ko. Ako ang imong gubat, taliwala sa pakigbiso. Ako ang imong taming, ang espada mo. Ako kabisan asa, dili mo biyakan nimo. Ako man ang mao, ako sa kanunay kauban mo. Ako man ang mao, ako sa kanunay kauban mo. To God be the glory. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios, mo Dios, nga mao si Kristong pinakalabing gamahanan sa tanan. Hinaot ko mga kaigsunan, kakaning pulong sa bugtong ubuhi nga Dios, muturok sa atong kasing-kasing pinaagi sa balang espiritu, ug mamunga ni mga kaigsunan, dili bunga sa kalagot, kapungot, kundi bunga sa paghigugma sa atong isig katawo. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios, ang tanang pagdayeg, ang tanang kadungganan, gibalik nato na tanan sa bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios, nga mao si Kristong pinakalabing gamahanan sa tanan.